mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Nicolas Torre, sinibak bilang PNP Chief matapos ang halos 3 buwan. Nakatakdang palitan ng tubong Ilocos Sur na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Batangas Representative Leandro Leviste, inilahad sa DZRH ang mga pangyayari bago arestuhin ang District Engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Negosyante na umano'y Chinese national na miyembro ng PCG Auxiliary, tinanggal na. Sa MBC TV correspondents, sundalo, patay, isa sugatan sa engkwentro sa Tapas, Capiz. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala nagpasalamat sa suporta matapos ang historic win sa US Open. At sa showbiz pattern, Thai BL stars na Joss Gaywin at Sky Nani naghatid ng back-to-back na saya at kilig sa GMM TV Fan Day 23 in Manila. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sinibak sa pwesto si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III matapos lamang ang halos 3 buwang panunungkulan. Agad naman itong sinundan ang turnover ceremony para sa bagong uupong Top Cop. Kung sino ang pumalit sa kanya, kilalanin sa live na pagtutok ni Edniel Parosa. Edniel. Yuel, formal ng tinanggap ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates ang posisyon bilang hepe ng pambansang pulisya. Ito matapos ang biglaang pagsibak ng Malacanang kay Police General Nicolas Torre III bilang PNP Chief kanina lamang umaga. Sa ascension ceremony dito sa Tamtrame, ang pinangunahan ni Interior Secretary John D. Trinidad, pinasalamatan ni Nartates sa Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang desisyon pangalagaan ang security apparatus ng bansa. Kanyang ikiniit sa kanyang misyon, nagkaroon ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Kaya natin ang nagpapatuloy na talumpati, General Nartates. We must expand our focus to include sacrifice that is becoming more rampant or prevalent. Our cyber capabilities must be responsive the to direction of our president, the latest as we cyber confront the realities threats of modern and crime, threats. we must We will expand our prevent focus these crimes to include cybercrimes that is proactively becoming more with rapid rampant response and prevalent. strategy Our cyber mechanisms in place capabilities to must be address responsive emerging and threats. should adapt to the latest cyber Third, threats and trends. our commitment to the campaign against illegal drugs, loose firearms, and terrorism Proactively, with must rapid remain response steadfast. and establishing Recognition mechanisms that in prevalent place to crimes address are often emerging threats associated to swiftly. the personalities of the illegal drugs and that Our commitment prevalent to the crimes campaign are against illegal associated drugs, to loose the firearms, and terrorism Fourth, must the remain morale steadfast and welfare of our personnel are paramount. violent crimes are often Through continuous associated education, with recognition, personalities and involved comprehensive in illegal welfare drugs programs, and that we will prevalent empower crimes our are officers to perform their duties firearms. with excellent The professionalism, morale and ensuring welfare their of our well-being personnel are proud paramount. remain high. Through continuous education, recognition, and comprehensive welfare We will revisit, improve, we will implement empower based our on officers to best perform their practice duties at all with levels. excellence, professionalism, ensuring their Think well-being we must and review morale. and enhance our security operations to intensify protection of vital We will revisit, installations. improve, and implement risk management plan. Seven, we must at all ensure levels or enhance our business capabilities continuity plan. to secure protocols. 6. We must review and enhance our security operations to intensify protection of vital installations. By implementing 7. We must ensure or enhance our capabilities and secure protocols in managing public events and maintaining crowd control, ensuring the safety of all participants and the organizer as well.
by implementing comprehensive security plans and maintaining a calendar of events, we will uphold order and safety during gatherings and festivities, especially in Metro Manila. We have the SONA, we have the Quiapo, and as well as the SONA. Lastly, we will rigorously implement integrity monitoring at all levels to weed out rogues in service. Integrity is the cornerstone of public service, essential in gaining the trust and confidence of the community. I recognize that my aspirations are not mine alone, but shared by every dedicated policeman who sworn an oath to protect and serve. I call upon all PNP personnel. Together, let us forge a path towards a future where the PNP is not just a force of law, but a beacon of hope and integrity. As we move forward, let us embrace the vision set forth by our President, ushering the PNP into a new era of united service where every officer, every community member, and every Filipino can contribute. Go ahead, Edniel. Yan ang mahal na kalapati. Police Lieutenant General Jose Melencio Martates. Sinilang sa Ilocos Sur, ang membro ng Philippine Military Academy, Panglao Diwa Class of 1992, si Martates. Kapawak siya ng mga key positions sa Philippine National Police, kabilang na ang naging Regional Director ng Metro Manila Police sa NCRPO. Ngayon din ang Director for Intelligence. Naging number 2 man din siya, Deputy Chief for Administration, bago ang mga pinakahuling serye ng balasahan na nagdala sa kanya bilang hepe ng PNP. Ang ikalipan niya si General Torre Yuel ay retire bilang 4-star General at reaction din sa kapit ang umano'y bagong posisyong niluluto ng Malacanang kanya. Sabi na rin ni Interior Secretary John Victor Remulla, pagamat hindi malinaw at buo yung lahat ng mga dahilang iranggit ng kalihim sa pagsubak kay Torre, lumalabas na kasama rito yung naging pag-giit ni Torre sa pag-isnab sa Napolcom na dumadamay o sumasakot sa balasahan ng mga pinaka-narataas na opisyal ng PNP. Noong siya ang narunungkulan sa loob ng dalawang linggo. Si Torre ay naupo lamang na PNP chief nitong Hunyo sa pagkakasa ng magretiro sa Marso ng 2027, pero dahil sa maagang pagsibak ay maaaring niyang iabil ang opsyon ng early retirement habang bahala na umano ang Napolcom sa pagiging disenyo ng 4-star general ngayon ng outgoing o kaalis lamang na PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Yan ang sitwasyon dito sa Campo Crame. Ako pa rin sa Edniel Barrosa, Adizere, puro sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edniel Barrosa. Samantala sa iba pang mga balita, maliban sa alok na komisyon ng isang DPWH District Engineer, inamin din ni Batangas Representative Leandro Leviste na may resibo pa itong hush money na nag-uugnay sa isang kontraktor. Mungkahi ng kongresista, gawing state witness ang sospek para mapanagot ang mga tunay na dapat managot. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Nakatakda ngayong araw ang pagsasampa ng kaso ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tangka nitong panunuhol. Pero bago ito inilahad ng kongresista sa eksklusibong panayam sa DZRH ang ilan sa mga pangyayari bago arestuhin si D.E. Abelardo Calalo. Sinabi ni Leviste na bukod sa supot na naglalaman ng higit 3.1 milyong pisong initial bribe money ay nalukan din ito na 10% sa 3 pang under construction projects. At ito po ay bago sa akin dahil ako'y bagong halal lang na congressman. Pero ang nangyari po ay dahil sa mga ongoing projects ng aking distrito na inawardahan sa panahon ng dating congressman
yung mga contractor ng mga proyektong ito ay nag-alok daw sa akin ng porsyento kahit sa mga na-awardahan na ng mga proyekto. At dahil alam ko po na illegal ang mga SOP na ito, at titawagan ko po ang tulong ng PNP para maarestuhan ang district engineer. Ito rin ang sinabi ni Regional Director PRO Calabarzon PB Jack Wonky na una nang nakapanayam sa DZRH at nilinaw na walang entrapment operation. A sense ni congressman na he's being bribed, tumawag na siya ng police. Okay. And then right there and then pumunta yung police at yun na nga sinabi niya na he's being bribed. At nung nakita naman yung kapulisan natin, kasama na rin yung parang bribe money na nakita nila doon. So that prompted our police to have him arrested. Pagbubunyag pa ni Leviste na mula sa kontraktor ang perang sinuwal sa kanya kasamang resibo na naglalaman ng porsyento mula sa kabuang halaga ng 3 proyekto sa ilalim ng iisang kontraktor. Nakalagay po yung 3 proyekto na galing sa contractor na nagbigay daw ng perang ito. At ang halaga na ibibigay, suma total para sa akin, ay hindi naman pa na final kasi gustong-gusto daw nila i-meet ako. Mariin din tumanggi ang kongresista sa tila normal na kalakaran ng pag-alok ng Standard Operating Procedure o SOP sa formang pagbibigay suporta sa mga programa ng distrito. Sabihin, gusto nila magpadala ng pera para ipamigay ko daw sa mga tao sa aking mga programa. Pero parang yan po kasi yung mga euphemisms na ginagamit sa pagbibigay ng SOP. At sa totoo lang po, hindi naman surprising sa ibang mga politiko na nangyayari ito dahil palagi daw po itong nangyayari. Pero ako'y bagong halal lang pong congressman kaya hindi ako sanay dito. At sinabi ko na ayoko naman pong pumasok sa ganyang practice. Bukod pa rito, may isa pang kontraktor din daw na handa na maglabas ng aabot sa 350 milyong piso kung papayag ang kongresista na makipagbit na siyang isaset ng district engineer. Gayunpaman, naniniwala si Leviste na bahagi lamang ang district engineer sa problema sa sistema ng DPWH kaya mukha nito na ilagay si Kalalo sa State Witness Protection Program. Ito ay para raw malaman pa ang iba pang impormasyon sa ilan pang proyekto at mapanagot ang mga taong tunay na nasa likod dito. Samantala, ilan sa kasong isasampa ng kongresista ang anti-bribery, corruption of public officials, code of conduct and ethical standards at iba pang charges. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay ng balitang yan, tuluyan nang nagsampa ng kaso si Batangas Congressman Leandro Leviste sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor laban sa nasabing district engineer. Ang tabayanan po, iba pang detalye ng balitang yan maya-maya. Sinibak na mula sa Philippine Coast Guard si Auxiliary Rear Admiral Joseph C. matapos lumutang ang issue sa kanyang citizenship. 2018 o 7 taon na nang makapasok sa ahensya si C. bago matuklasan ang hinihinalang pagpapanggap nito bilang Pilipino. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Tinanggal ng Philippine Coast Guard si Auxiliary Rear Admiral Joseph C. mula sa PCG Auxiliary Executive Squadron dahil sa maling representasyon ng kanyang citizenship. Ayon kay Captain Leani D., Deputy Chief of Coast Guard Staff for Civil Relations Service o CG7, napatunayan na nilabag ni C ang batas, tiwala at mga pangunahing pagpapalaga ng PCG at PCGA. Naging miyembro si C ng PCGA Executive Squadron noong 2018 matapos dumaan sa proseso at ma-endorso ng nabanggit na unit. Una siyang tinanggap dahil sa kanyang ipinakitang katibayan ng pagiging Pilipino at reputasyon bilang leader ng isang iginagalang na organisasyon. Subalit matapos ang bagong ulat, agad siyang tinanggal sa talaan ng mga miyembro at hindi na pinahintulutang magsuot ng uniforme, gumamit na auxiliary rank o magpakilalang kasapi ng PCGA. Nilinaw naman ni Captain Din na limitado lamang sa gawaing sibiko ang PCGA tulad ng relief operation, disaster response support at coastal cleanup drive. Hindi ito kasali sa maritime operation at walang akses sa mga sensitibong pasilidad ng PCG.
Ipinagutos naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban ang mas mahigpit na pakipag-ugnayan sa mga intelligence agency upang higpitan ang proseso ng pagkasala ng mga membro ng PCGA. Mula 2024, ilang individual na rin ang nakapasa sa vetting process ang tinanggal na rin sa hanay ng PCGA. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, mainit na binabantayan ni Senator Risa Ontiveros ang kaso ng negosyanteng si Joseph C. na tinawag pa nitong Alice Guo Part 2. Kahinahinala raw kasi kung bakit Philippine Coast Guard pa ang pinili nitong pasukin, ahensya na may kinalaman sa pagbabantay ng seguridad at teritoryo ng bansa. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Apektado na ang national security ng bansa dahil sa mga Chinese national na nagpapakilalang mga Pilipino. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Hontiveros kasunod ng pagka-aresto sa negosyanteng si Joseph C. na nagpapakilalang Pilipino, ngunit isa pala itong Chinese national. Tinawag itong Alice Guo Part 2 story na dapat lang investigahan. Ayon kay Hontiveros, nakakaalarma na ito lalo't naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary si C na may rangkong Commodore. Ikinababahala ng senador na kung bakit ang Coast Guard ang tinarget ni C upang siya ay mapabilang dahil ito ang ahensya na may direktang partisipasyon sa pagbabantay at pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tiyak na napag-usapan dito ang tungkol sa national security na maaring ma-access ni C. Lumabas din sa record na noong 2016 na panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakasama si C sa kanyang delegasyon sa China at nakipagkontrata ang kumpanya niyang Global Ferronickel Holdings Incorporated sa Bayin Non-Ferrous Group Company Limited ng China para sa mining operation sa Palawan. Ang probinsya ay siyang nasa sensitibo at strategic location sa ginagawang pang-aagaw ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Para kay Hontiveros, dapat lang ungkatin kung paano nakakuha ng mga dokumento si C at nakapagrehistro bilang isang Pilipino na kompleto ng ID at pasaporte. Hindi lang ang mga ahensya ng pamahalaan ang napalusutan, kundi mismong soberanya ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hahataw na ngayong linggo ang Kamara sa pagsisimula ng marathon budget hearings para sa mabilis na pagtalakay sa mga nilalaman ng 2026 national budget. At ang unang taya sa mga pagdinig, Civil Service Commission, Human Rights Commission at Presidential Communications Office. Narito ang report ni Milky Regunan. May pasok ngayon sa Kamara sa kabila ng anunsyo ng DILG na walang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sa National Capital Region dahil sa banta ng mga pag-ulan. Sa memorandum ni House Secretary General Reginald Velasco, may pasok ang mga tanggapan sa House of Representatives ngayong araw at may sesyon din ng Kamara mamayang 3:00 ng hapon. Ngayong araw sisimulan na rin ang marathon budget hearings ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay ng pagtalakay ng Kamara sa panukalang 2026 national budget. Ang mga government agencies na isasala ngayon sa budget hearing ng Committee on Appropriations ay ang Civil Service Commission, Commission on Human Rights at ang Presidential Communications Office. Una nang sinabi ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, Lunes hanggang Biyernes ang budget hearing ng Kamara para talakay ng iba't ibang panukalang budget ng mga government agencies. Ipatutupad na rin ang pagdalo ng iba't ibang civil society organizations para saksihan ang mga budget deliberations na layuning ipakita na transparent ang gagawing pagtalakay ng Kamara sa 2026 proposed national budget. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, tila nasa home court ang pakiramdam ni Alex Ayala sa paglalaro nito sa US Open dahil sa buhos ng suporta ng mga Pilipino.
mula sa mga kababayang nasa Flushing Meadows hanggang sa Pangulo ng Pilipinas at ang mga kapwa-atleta. Ramdam niya ang pagkakaisa ng bansa sa kanyang makasaysayang tagumpay. Narito ang report ni Matchpoint Mili Borja. Nagpahayag ng pasasalamat si Alex Ayala sa mga Pilipinong sumuporta sa kanyang makasaysayang panalo sa US Open bilang kauna-unahang Filipina na nagwagi sa Grand Slam main draw sa Open era. Itinuturing ni Ayala na parang nasa sarili niyang tahanan ng Flushing Meadows dahil sa dami ng mga kababayang naroroon upang magbigay suporta. Samantala, kasunod ng tagumpay, nagpahayag ng pagbati si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng social media at binigyang diin na kasama ni Ayala ang Pilipinas sa buong laban. Hindi rin nagpauli ang mga kapwa-atleta sa pagdiriwang sa panalo ni Ayala. Nagpahayag ng suporta ang mga kilalang pangalan sa larangan ng palakasan tulad ni Chris Ross, Jordan Clarkson, Kevin Kiambao, Jack Animam, Camille Clarin at Hailey Long. Kasama rin ang mga star athlete tulad nila Alyssa Valdez, EJ Obiana at Sam Katantan. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Manila Representative Joel Chua, handa na nga bang makipag-ayos kay Manila Mayor Isko Moreno? Sa MBC TV Global, 5 journalist sa Palestine nasawi sa pampasabog ng Israel. At sa showbiz pate, Ji Chang-wook, Bini at NTX magsasama-sama on stage sa October 19. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Welcome para kay Manila Representative Joel Chua na makipagtulungan kay Manila Mayor Isko Moreno sa kabila ng iringan ng dalawang opisyal. Dumipensa rin ito kaugnay ng naging aberya sa konstruksyon ng isang multi-purpose center. Ang mga detalye sa ulat ni Kyle Julias. Handang makipagtulungan si Manila 3rd District Representative Joel Chua kay Manila Mayor Isko Moreno para sa anumang proyektong pakikinabangan ng mga tagalungsod ng Maynila. Ginawa ni Chua ang pahayag kasunod ng naging iringan sa pagitan ng dalawang opisyal matapos ipag-utos ni Moreno na ikandado ang mga heavy equipment na ginagamit umano sa isang illegal na demolisyon sa Santa Cruz. Una nang sinabi ni Chua na tinatarget umano ni Moreno ang mga proyekto sa lungsod ng kanyang mga naging karibal, bagay na itinanggi ng alkalde. Sa kabila nito, sinabi ni Chua na tapos na ang eleksyon kaya dapat ng pagtuunan ng pansin ay ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa akin po kasi, sa totoo lang, tapos na po yung election. Dapat nakamove on na po kami. Hindi na po kasi ito tungkol kay Mayor o sa akin. Tungkol na po ito sa taong bayan. Kung sa totoo lang po, kung kami po magtutulungan, mas marami po kami magagawang proyekto sa aming lungsod. Matatandaan si Chua ang itinuturo ni Moreno na nasa likod ng nasabing konstruksyon. Pero paglilinaw ni Chua, taong 2020 pa sinimulan ng proyekto kasabay ng unang panunungkulan ni Moreno bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Nahinto lamang anya ito dahil sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic pero muling pinondohan sa ilalim naman ng liderato ni dating Mayor Hani Lacuna. Binigyang diin naman ni Chua na ang responsibilidad ng pagkuha ng permit nito ay nasa implementing agency na Department of Public Works and Highways. Ayon kay Chua, magsisilbisa ng multi-purpose center ang nasabing proyekto kung saan layon itong makapagtayo ng halfway houses para sa mga walang tirahan sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tuluyan nang nagsampa ng kaso si Batangas Congressman Leandro Leviste sa Office of the Batangas Provincial Prosecutor laban sa DPWH District Engineer na nagtangkang manuhol sa kanya. Live mula sa Batangas, nakatutok si Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, kinasuhan na ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na umaling nagtangkang manuhol sa kanya para pigilan ang investigasyon sa mga infra projects sa kanyang nasasakupan. Kabilang sa mga ikinaso ng mambabatas ang direct bribery, corruption of public official,
paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices at Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials. Sa press conference ngayon lamang, ibinunyag ni Leviste na umaabot ng mahigit 300 milyong piso kada taon ang SOP o yung kickback mula sa mga proyekto raw ng DPWH na nakalaan umano para sa congressman ng unang distrito ng Batangas. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ng bagitong kongresista na sinabi raw sa kanya ng district engineer na gusto ng mga kontraktor dito sa unang distrito ng Lalawigan na makipagkita sa kanya. Kaya daw siya binigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3 o kaya raw siyang bigyan ng mga kontraktor na yan ng 5 hanggang 10% mula sa 3.6 na bilyong piso na mga proyekto ng unang distrito ng Lalawigan o mula 180 milyon hanggang 360 milyon. Ang paliwanag daw kay Congressman Leviste ng DE na kanyang kinasuhan ay natutuwa raw kasi yung mga kontraktor sa kanyang mga programa dito sa unang distrito para sa edukasyon, kaya gusto raw siyang magpadalhan ng suporta at yung isang kontraktor daw ay handang mag-withdraw ng initial na 15 million para sa kanya kinabukasan. Tinanong natin kanina si Congressman kung ilan ba, gaano karami yung mga kontraktor umapit sa kanya o yung gusto makipagkita sa kanya para nga magbigay ng lagaya. Ang sabi nga, nasa 20 hanggang 30 yung mga kontratista sa unang distrito nitong Lalawigan at marami. Hindi niya maibigay sa atin yung numero pero marami daw yung mga humihilot doon sa kanyang isasagawang investigasyon kaugnay ng mga sinasabing anomalya o irregularidad sa mga infra project dito sa kanyang nasasakupan. Yung 3.1 milyong porsyento raw na dala ni DE Calalo ay 3% mula sa isang kontraktor na mayroong 104 na milyong piso na mga proyekto na kasama niyan yung resibo at yung komputasyon doon sa nakapaloob na supot ng pera na tinangkang ipanuhol sa kanya. Tumanggi na si Congressman Leviste na pangalanan yung mga nagtatangka na mga kontraktor na lumapit sa kanyang tanggapan at meron daw na proper venue para diyan. Ang sinasabi niya ay personal na niyang inalok si DE Calalo, yung kanyang kinasuhan na district engineer, na maging state witness, makipagtulungan sa pamahalaan para matalupan nga ng mas malalim, maubaran ng maskara yung di umano ay mas malalaki pang tao sa kanya na sakot dito sa lagayan. Nang tanungin namin kung ano yung reaksyon ni engineer doon sa kanyang proposal, ay tahimik daw at walang binabanggit na tugon. Kanina nandito rin si Engineer Calalo na unang dumating kay Congressman Leviste sapagkat sumalang siya sa inquest proceeding bilang naabutan siya ng weekend at ng holiday mula nang siya'y arestuhin noong August 22 o araw ng Biyernes. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH News sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Batangas, maraming salamat, Giselle Ricafort. Sa iba pang balita, personal namang ininspeksyon ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang Rockshed Project sa Cannon Road. Pagtatama ng kalihim, epektibo at may silbi ito taliwas sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Una sa balitang yan, si Romy Gonzales. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, dinipensahan ni DPWH Secretary Manuel Bunuan ang Cannon Road Rockshed Project na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang silbi sa kanyang pag-inspeksyon sa naturang project sa Cam 62 Benguet nitong linggo. Tinayak ni Secretary Bunuan na ang Cannon Road Rockshed ay nananatiling epektibong kalasag ng mga motorista sa mga nahuhulog na bato. Inutos nito ang agarang pagsasaayos sa struktura na pinahina ng mga landslide na dulot ng mga serye ng sama ng panahon noong nakalipas na buwan. Personal na binisita kahapon ng kalihim ang ilog na nasa paanan ng Rockshed para masuri kung paano mapangalagaan ang struktura.
Binigyan din ni Bunuan na ang rock shed ay nanatiling matibay at patuloy na nagsisilbi sa layunin nito. Siniguro niya sa publiko na walang salaping nalustay, nagpapasinungaling. Sa naunang impormasyon na nakarating sa kaalaman ni Pangulong Marcos, idinagdag ni Bunuan na ipapabatid niya ang orihinal na disenyo kay Pangulong Marcos kaugnay sa Cannon Road rock shed na may haba sanang 250 meters para sa ganap na matakpan ang delikadong bahagi na madalas na natatamaan ng landslide. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT na kumonsulta sa mga telecommunication company para sa epektibong pagpapatupad ng Konektadong Pinoy Act. Sa ilalim ng bagong batas, mas palalawakin at padadaliin ang sakop ng internet access sa buong bansa. Magbabalita si Jackie Resho. Handa ang Department of Information and Communications Technology o DICT na makipagpulong sa mga telecommunications company sa bansa upang bumalangkas ng implementing rules and regulation para sa Konektadong Pinoy Act. Sa panayam sa programang Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na mas mainam na magkaroon ng konsultasyon sa kanila upang mas maintindihan ang kanilang mga agam-agam sa naturang batas. Kasi nakikipag-usap ako diretso doon sa mga CEO ng mga telco. Tatanungin ko sa kanila, ano yung problema niyo sa cybersecurity? Mas gaganda nga yung cybersecurity tapos maintindihan naman nila na magkakaroon pa nga ng international standards lahat for cybersecurity. So pag nagpapaliwanag ako sa kanila, naiintindihan naman nila. Tapos ngayon, tinatanong ko, ano talaga yung problema? Pagka tinatanong ko, maganda nga mag-participate sila sa IRR para ako rin maintindihan ko ano yung problema nila. Sa totoo lang. Ayon kay Aguda, kinakailangan mailabas nila ang IRR ng Konektadong Pinoy Act sa loob ng 60 hanggang 70 araw matapos itong maisabatas. Layo ng batas na magkaroon ng mas maganda at epektibong cybersecurity para sa mas malawak na internet connectivity. Sabi rin ni Aguda, sa ilalim ng Konektadong Pinoy, magkakaroon na ng kalidad na internet connection at cellphone services sa buong bansa. Katuwang na rin ng DILG at mga lokal na pamahalaan. Ito ang kagandahan. Kausap ko lang kahapon si Sec John Vic ng DILG. Siguro Sec John Vic, pasensya na kung mauunahan ko yung good news na sasabihin mo. Alam mo, i-require niya ngayon ng mga LGU. Bibigyan niya ng target ng number of cell sites na dapat matayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon, lumalapit na sa kalupaan ang binabantayang low pressure area na huling namataan sa katubigan ng Siruma, Camarines Sur. Nagpapaulan pa rin ito sa Metro Manila, Cagayan, Cordillera, Central Luzon, kasama na rin ang Calabarzon at Eastern Visayas. Kaugnay niyan, pinag-iingat ang mga kababayan natin sa buong Kabikulan sa mataas na tsansa ng malalakas na ulan. Batay sa pinakahuling rainfall advisory ng Pag-asa, mababa na ang tsansa nito na maging bagyo at kung maging bagyo man, agad din itong malulusaw ngayong araw dahil sa interaksyon sa lupa. Samantala, southwest monsoon naman ang nagpapaulan sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas, kasama na rin ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao at Caraga. Sa pagtaya ng Pag-asa, sabay pa rin magpapaulan ang LPA at Habagat sa Kalakhang Luzon bukas. Pero bahagya na itong mababawasan simula sa Huwebes. Samantala, 5 war correspondents ang nasawi sa Gaza matapos pasabugin ng Israel ang isang ospital sa ikalawang pagkakataon. Samantala, habang iginit naman ni US President Donald Trump sa kanyang bashers na hindi ito diktador, kaugnay ng pagpapatupad nito ng national security deployment ng US Capitol. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Gaza, kalunos-lunos sa trahedyang sinapit ang 5 mamamahayag sa Gaza Strip, Palestine matapos muling magsagawa ng mga pag-atake ang bansang Israel. Kung saan sa ikalawang pagkakataon muli nitong pinasabog ang isang ospital na ikinasawi ng aabot sa 20 katao. Nakilala mga journalist na nagmula sa mga international media agency na Reuters, Al Jazeera at freelance reporter ng The Associated Press habang kasama rin ng ilang ding rescue workers at medics. Nakita din ng labi ng isang media photographer na natabunan ng mga bato mula sa mga naging pinsala ng naturang pagsabog. Agad naman itong kinundira ng United Nations at nanawagan ng total protection para sa mga journalist, gayon din na hindi nila dapat idamay ang mga pampublikong gusali gaya ng mga ospital. Samantala, sinagot naman ni US President Donald Trump ang mga kritisismo na hindi niya ito isang diktador matapos ang iutos ang National Security Deployment sa Washington, D.C. Ito'y matapos ideklara ng Amerika ang crime emergency sa US Capitol dahil sa tumataas na bilang ng kaso ng krimen sa lugar. Ayon kay Trump, nais lamang itong dagdagan ang presensya ng militar at mga pulis upang pababain ang bilang ng mga kaso. Gayon din mas masiguro ang kaligtasan ng bawat residente. Habang plano naman ng Pentagon, ang US Department of Defense na ipatupad ang naturang enforcement sa buong bansa, bagay na mas ikinabahala ng maraming US citizens. He's a dictator. He's a dictator. A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. K-drama star na si Ji Chang-wook, Nation's girl group na BINI at rising K-pop group na NTX. Sila ang mga bubuo sa pangmalakasang lineup para sa nalalapit na 8th anniversary show ng isang health and wellness brand. Ang iba pang detalye sa Dominate Aniv Show, alamin sa report ni Showbiz Angel. Magbabalik Pinas ang South Korean actor na si Ji Chang-wook sa October 19. Ito ay bilang bahagi ng Dominate 8th Anniversary Show ng health and wellness brand na I Am Worldwide. Magunita ng August last year nang huling bumisita sa bansa para sa kanyang fan meet, ang aktor na bumida sa mga seryeng Welcome to Sandalry, Love Struck in the City at Suspicious Partner. Pero kung may K-drama star, meron ding rising K-pop group na maghahatid ng saya at kilig. Silang 8-member boy group NTX na nasa bansa lang din kamakailan. Para nga sa English version ng kanilang kantang Over and Over ay nakapag-shoot sila sa National Museum. And of course, ang kukumpleto sa line-up na magpapasiklab sa Mall of Asia Arena fresh from their recent world tour ay ang Nation's girl group na BINI. Ayon sa pamunuan ng I Am Worldwide, ang lalapit na Dominate ay hindi lamang isang anniversary event kundi selebrasyon ng journey of growth, innovation at impact ng kanilang brand sa loob ng halos isang dekada. Kaya naman para sa Fancy Chang-wook, kayo sa Blooms at Anti-Fools, bisitahin lang official accounts ng I Am Worldwide para sa buong detalye kung paano maka-avail ng tickets. Abangan sa aming pagbabalik, nuclear power plant sa Bataan, planong gawing digital hub. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, patay ang isang sundalo habang sugatan naman ang isa pa sa naitalang engkwentro sa Capiz. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang sundalo habang isa ang sugatan sa engkwentro laban sa mga rebelde sa barangay Agpalali, bayan ng Tapaz, Capiz. Ayon kay Colonel Erwin Romel Lamzon, Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, pawang may ranggong sergeant ang napatay at nasugatan na sundalo. Tumagal ng 10 minuto ang engkwentro. Kasalukuyang ginagamot sa Camp Peralta Station Hospital ang sundalo na nasugatan sa dibdib. Agosto 22 na may nangyari ring engkwentro sa nasabing lugar kung saan may nasugatan din na isang sundalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Make na Aksyon Radyo Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malugod na tinanggap ni Bataan Governor Joyce Garcia ang panukala ng Department of Information and Communication Technology DICT na gawing makabagong data center facility
ang dating Bataan National Power Plant BNPP sa Morong Bataan. Ang rekomendasyong ito ay ibinatay sa isinagawang pag-aaral ng DICT kaugnay ng muling paggamit sa matagal nang nakatiwangwang na lugar. Sakop ng BNPP ang humigit kumulang 357 hektarya at makikitang posibleng maging lokasyon ng pinakamalaking integrated digital hub sa bansa. Ayon dito kay Governor Garcia, magbibigay ito ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Bataeño, magpapatas ng kita ng lalawigan at magpapatibay sa ekonomiya ng bansa. Binigyan din ng gobernador na higit na magiging kapakipakinabang ang BNPP kung ito ay gagamitin bilang makabagong digital infrastructure kaysa manatiling hindi nagagamit. Bahagi ang proyektong ito ng mas malawak na bisyon ng Bataan na maging pangunahing sentro ng digital innovation at pamumuhunan sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, RH37 Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang ginang sa bayan ng Kapol, Northern Samar dahil naman sa iligal na pagsusugal. Nahuli ito sa sitio Linungsuran, Barangay Sawang, Kapol, Northern Samar. Ayon naman sa report ng PNP Kapol, naaresto sa nasabing operasyon ang 47 taong gulang na ginang. Akto itong nahuli na sangkot sa iligal na sugal na kilala sa tawag na Swertres, kabilang sa mga nakumpiska mula sa kanya ang ₱100 na ginawang mark money at 5 tagi-100 na pirang pantaya, 2 tayang resibo, 1 notebook at 1 ballpen na ginagamit naman sa pagsusulat ng mga numero. Sa kasalukuyang ay nakakulong na nasabing ginang sa Kapol MPS para sa tamang disposisyon, samantala gumamit naman ang operating team ng alternative recording device bilang bahagi ng pagsusunod sa tamang standard operating procedures ng Philippine National Police. Muli ay pinapaalalahanan ng Kapol Police ang publiko ng pakikilahok sa anumang uri ng iligal na sugal ay mahigpit na ipinagbabawal alinsunod sa batas. Patuloy ang ginagawang kampanya ng mga pulis upang masugpo daw ang itong uri ng gawain sa kanilang komunidad. Para sa NBC TV Network News, RH34, Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Viral sa social media ang tila unbothered ng pawang magkasintahan na na-caught on cam ang paglalakad sa EDSA na parang hindi iniinda ang peligro mula sa mga dumadaang sasakyan. Instant katuwaan man ito online ay marami ring kumundena sa dalawa na naging perbisyo para sa mga driver na dumadaan. Ang batas trapiko na maaring nilabag ng dalawa, alamin sa report ni Dustin Bayog. Sana all perwisyo. Ito ang hindi napigilang komento ng isang netizen sa nag-viral na video ng paglalakad na tila magkasintahan sa EDSA at parang walang pakialam sa mga sasakyang dumaraan. Aabot na sa higit 5.2 million views ito sa TikTok mula sa uploader na si Vluco Studio na mayroong higit kalahating milyong reactions. Ang naturang eksena ng dalawa ay isang malino na paglabag sa tinatawag na jaywalking. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, ang jaywalking ay ang pagtawid sa mga kalsada na wala sa tamang designated crosswalks o pedestrian lane. Ito ay upang masiguro na hindi makapagdulot ng panganib at abala para sa mga driver at maging sa mga pedestrian. Ayon naman sa mas pinataas na parusa ng anti-jaywalking in Metropolitan Manila ng MMDA, ang sino mang mahuling jaywalkers tulad na nakunan sa EDSA ay maaaring marap sa multa na ₱500 kasama ang resibo ng violation. Bibigyan naman ito ng 7 araw para makabayad sa multa at kung hindi tumupad ay maaari itong idaan sa korte. Sasailalim din na lumabag sa community service nang hindi lalagpas ng 3 oras sa mga clean-up drive ng MMDA sa mga estero ng Metro Manila. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, unti-unti nang nakaka-recover si NBA star Tyrese Haliburton mula sa injury na nakuha nito sa huling NBA Finals. Pagpapanumbalik ng lakas habang itinuturing na maliliit na panalo ang bawat hakbang ng kanyang recovery. Ang update sa manlalaro sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Kinumpirma ni Indiana Pacers star Tyrese Haliburton na unti-unti ang kanyang pagbangon mula sa Achilles injury na nakuha niya sa Game 7 ng NBA Finals laban sa Oklahoma City.
Sa kanyang pro camp sa Westfield, Indiana, sinabi ng 25 anyos na guard na nakakalakad na siya ngayon gamit ang boot at malapit nang makabalik sa normal na ayos nito. Anumang maliit na pag-usad, itinuturing ng manlalaro na panalo sa kanyang recovery. Kasabay nito ay diniin ni Haliburton na hindi na siya makalalaro sa darating na 2025-2026 season dahil sa desisyon ng team. Kaya nakutuon ang kanyang pansin sa pagpapanumbalik ng buong lakas ng walang pagmamadali. Magugunitang noong nakaraang season, nag-average siya ng 18.6 points, 9.2 assists at 1.4 steals sa 83 laro at napili sa All-NBA third team. Bilang two-time All-Star, may career averages si Haliburton na 17.5 points, 8.8 assists at 3.7 rebounds sa kabuuang 333 na games kasama ang Sacramento Kings at Pacers. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago magsimula ang Bear Months, mistulang may maagang Christmas gift ang Tybiel stars sa sina Joss Gawin at Sky Nani sa Pinoy fans. Ang back-to-back kilig moments sa GMMTV Fan Day 23 in Manila, narito sa aking showbiz report. Nagsama-sama ang Tybiel fans sa nagdaang GMMTV Fan Day 23 in Manila. Not just one, not two, but 4 Thai actors ang naghatid ng unforgettable moments. Silang tambalang Joss Gawin na bumida sa My Golden Blood at Sky Nani na nagpakilig naman sa High School Frenemy. Sina Joss at Gawin pinerform ang Sweet But Naughty habang Call My Name naman ang opening performance ni Sky and Nani. Bukod sa kantahan, napasabak din sa sayawan ng apat. Dito napanood ang kanilang version sa viral hit Baba Ba ng P-pop group 1621. At Freakout Dance Challenge naman ang napunta sa High School Frenemy stars. Ito'y matapos silang matalo sa games kasama ang ilang lucky fans. And speaking of fans, bukod kasi sa mga Pinoy, sobrang saya ko kasi sobrang tagal ko actually nung the day na release yung ni-release yung fan day nila was sobrang umiyak ako like maghapon kasi akala ko hindi ako makakapunta. But then it's a destiny. mayroon ding nanggaling pa sa Malaysia at Thailand na naaliw din daw sa energy ng Pinoy fans. Well, this is my first time in Manila and the Filipino fans were very energetic. I can't see any other, but I'm very appreciate that you all are very energetic. Filipino fans, they're so hype, so energetic. Loud. I'm sorry, they are so loud, so excited to see Joss win. Yeah. Sa huli, pabaong mensahe ng Philo Gwinsley and Sky Nani fans. Imina Sky Nani! Thank you for coming here in the Philippines and hope you enjoy and had fun during your visit here. Love you, Joss Ginanap ang GMMTV Fan Day 23 in Manila sa Samsung Hall ng SM Aura Premier. Para sa MBC TV Network News, ito pa yung Showbiz Angel, Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.